Tuloy po tayo sa ating series as we talked about the God who saves. Kung kayo po ay visiting us for the first time, we are walking through a short sermon series about the order of salvation. For the last few Sundays, tinakal po natin first yung election, effectual call. Last Sunday was regeneration. And now we're moving sa tinatawag pong conversion. Everybody say conversion. Yeah, medyo mahaba-haba po itong mga verses na ito, pero sisikapin nating matignan at ma-examine as we understand ano po bang ibig sabihin ng conversion. Now, next slide. Now, raise your hand kung kayo po ay nakapanood na ng testimonial video sa 700 Club Asia. Okay, ayan, di ba? Now, kapag nakikita natin o napapanood natin ang ilang mga testimonies doon, iyon po isang sample, interestingly, ang lagi po nilang talagang pinapakitang testimony ay talagang madodraw yung puso mo, talagang dramatic. Ano? Halimbawa po, yung kailangan na bago nila nakilala ang Panginoong Hesus, dapat drug addict ka, pusher ka, killer ka, talagang halang yung bituka mo. Diba? Talagang makapagbagbag damdamin ang storya bago mo maengkwentro ang Panginoong Hesus. And oftentimes, kapag pinapanood ko po yung mga testimonies nila, ang minsan, dahil ako po ay somehow exposed sa iglesia, wala pong bisyo, hindi man nakatikim ng sigarilyo o ng alak, no? Talagang isa lang yung girlfriend, eventually naging asawa. Parang pag pinapanood ko yung ilang mga testimonies, parang ang boring ng testimony ko. parang nakakahiya bang i-share sa iglesia kasi parang wala namang walang mamumove, parang ordinaryong bagay lang, you know? Pero pag ganitong mga story ang pinapanood natin, 'di ba, yung drug addict namit si Kristo. You know, dating babaero, ganito ang nakita ang Panginoong Hesus. Killer, no? Nakilala ang Panginoon sa bilangguan. Yan yung talagang ayaw mong ilipat yung channel and you want to look at it. Now, magandang mapag-usapan na kapag pinag-uusapan po natin ang conversion, ay hindi po ito nakadepende sa kung gaano ka-dramatic ang inyo pong buhay at kung paano nyo nakilala ang Panginoong Yesus. Whether you grew up at church o kung kayo man po ay talagang yung inyo pong past, ay inyong nakaraan ay talaga pong madilim. No? Lahat po tayo ay pantay-pantay, no? Kasi lahat po tayo ay makasalanan sa isang banal na Diyos. Ano man ang ating mga pinagdaanan, bago natin makilala ang ating Panginoong Yesus, ang mahalaga ay meron pong tinatawag na genuine repentance and faith. Ganito po yung sabi ni Dr. Joel Beeke kapag commenting on conversion. What is most important in conversion is not the manner of sequence of experiences, but the presence of genuine repentance and faith. Dalawang bagay ang kailangan nating makita kapag masasabi nating genuine yung tunay pong pagsunod ng isang tao kay Kristo. Merong pagtalikod sa kasalanan, pagkamuhi sa kamunduhan, at pananampalataya na mamuhay ngayon ng bago kay Kristo. When calling sinners to Christ, pagpapatuloy ni Dr. Beeke, we must not demand any one pattern of conversion. Ano ibig sabihin nun? Hindi ibig sabihin na kung hindi dramatic, hindi ka parang agad maiiyak sa kanyang kinukwenteng testimony, ay hindi na genuine yung kanyang conversion. No? Ibig pong sabihin, kailangan maging mapanuri at discerning ang ating mga puso to find, hindi yung drama, pero yung repentance. Meron bang tunay na pagtalikod sa kasalanan ang taong ito? At meron bang tunay na pananampalataya kay Kristo? At ang sabi pa niya,
Instead, we should teach the fundamental principles about repentance and faith and call sinners to Christ. At yan, yung ating tutuklasin sa Acts chapter 9. One main truth na gusto nating tignan as we look at these passages, a regenerated person turns to God in genuine repentance and faith. A regenerated person, connected sa pinag-usapan natin last Sunday, ang tunay na binuhay ng Diyos Espiritu Santo at binigyan ng heart of flesh ay tutugon sa Diyos in genuine repentance and faith. From verses 1 to 22, makikita natin ang tatlong marks of biblical conversion. 3 marks of biblical conversion. First, verses 1 to 9, from rebellion to repentance. From rebellion to repentance. Verses 10 to 17a, from reluctance to reverence. Reluctance to reverence. And 17b to 22, from resolution to renewal. Ang daming R, no? Yeah. Rebellion to repentance, reluctance to reverence, resolution to renewal. Okay? Now, in a nutshell, ano po ibig sabihin ng conversion? Pakinggan natin ulit si Dr. Beaky. Actual or active conversion is the activity of the new heart, bagong puso. The acts of faith and repentance in which man actively works by God's grace. Kahit na po ang conversion ay still work po ng Diyos. It's just that, dito po makikita natin na sa conversion ay meron din pong clear human responsibility na kailangan gawin ang bawat tao na nasusunod kay Kristo. Okay? So, actual or active conversion is the activity of the new heart, the acts of faith and repentance in which man actively works by God's grace. Now, sa Acts 9, ito po'y tinaguriang short biography ng Apostle Paul. But before this, sino po ba si Apostol Pablo? Ang kanya pong background, siya po ay pinanganak na Hudyo sa Tarsus, ngayon ay modern Turkey. Isa po siyang Roman citizen. Ang kanya pong pangalan na Saul ay Hebrew name. Ang Paul is actually a Roman name. Siya po ay isang Pharisee na trained sa Jewish law at ang kanya pong tagapagturo sa Acts ay si Gamaliel. Si Gamaliel is considered as one of the greatest teachers of the law sa panahon ni Paul. At siya po ay naging disciple ni Gamaliel, which allowed him to bridge yung Jewish and Roman world nang siya po ay naging Kristiyano na. Ang kanya pong conversion, particularly, titingnan natin kanina, mula sa pagiging isang persecutor ng Christians, ay ngayon naging na-convert sa Christianity after the experience of encountering po yung resurrected Christ on the road to Damascus. Yung kanyang missionary work ay extensive in terms of, nagkaroon po siya ng first, second, and third missionary journeys. Ibig sabihin, kahit na si Apostol Pablo ay matanda na, senior na, hindi po siya natapos in church planting, in mobilizing other churches in Asia, kasi ang nais niya po is to see churches that will reflect and displays the glory of God. At ang kanya pong theology and writing, sumulat po siya ng 13 epistles or letters in the New Testament, at para po patuloy na ma-establish ang mga churches in right doctrine, in gospel culture, and even providing teachings on grace, faith, and what it means po para mamuhay kasama ng Panginoong Jesus. At siya po ay namatay, sinasabi na siya po ay naging nag-martyred in Rome around 64 to 65 AD. Sinasabi in history na siya po ay napugutan ng ulo.
bago niya naisulat ang 2 Timothy. Nang siya po ay nasa dungeon ng Mamertine sa Rome. So yan po si Apostol Pablo. And we're going to see more yung kanya pong before conversion at yung kanyang conversion in verses 1 to 29. 22 pala. Now, let's take a look at verses 1 to 9. From rebellion to repentance. Paano po inilarawan ni Luke, sumulat ng Acts, ang pag-rebelde ni Saul laban sa Diyos? Look at verse 1. But Saul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord. Now, maganda pong makita na yung word na but is connected to Acts 8. Ano ba nangyari sa Acts 8? Sa Acts 8 po, makita natin yung first verse pa lang. Acts 7, dito ay pinersecute si Stephen. Ano po? Siya yung unang Christian martyr at si Stephen, ang ginawa niya, nagbigay siya ng biblical theology or understanding kung ano yung ginagawa ng Diyos from the Old Testament at after ng resurrection ng Panginoong Yesus. The problem is, ayaw pong sumang-ayon ng mga Jews, mga Pharisees and high priests. Kaya, verse 1 of Acts 8, sinang-ayunan ni Saul ang pagpatay kay Esteban. Nang araw na iyon, nagsimula ang matinding pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem at maliban sa mga apostol, ang lahat ng sumasampalataya ay nagkawatak-watak at napunta sa iba't ibang lugar sa lupain ng Judea at Samaria. Now, kasama po ito sa plano ng ating Panginoong Diyos kasi sa Acts chapter 1 verse 8, ano po ang sabi ni Jesus sa mga disciples? When they receive the Holy Spirit, they will be witnesses saan? Hindi lamang sa Jerusalem, Judea, Samaria, and Samaria to the ends of the earth. At anong nangyayari sa Acts chapter 8? Yung very promise ng Diyos is taking place. Ayaw kasi po nilang umalis sa Jerusalem. They want to stay there. Ang ginawa ng Diyos, He brought persecution. Ginamit si Saul. So ngayon, habang ito po'y nangyayari, si Philip, na-encounter naman niya yung Ethiopian eunuch na merong seeking heart. Hindi niya alam kung ano yung binabasa niya. The Spirit transported Philip kung nasaan yon at nagkaroon sila ng mini Bible study. Afterwards, ipinaliwanag niya yung book of Isaiah. From there, sabi ng Ethiopian eunuch, ano pa ang dahilan para hindi ako mabaptize? May tubig dito. At ang sabi ni Philip, sige, binaptize na siya. And from there, hindi po weird yung Bible, pero it's just amazing. Pagkalubog ni Ethiopian eunuch, pag-ahon niya, nawala na si Philip. Na-transport na siya ng Holy Spirit to somewhere else. Bakit? Because the gospel is being proclaimed all throughout the Word. Habang nag-a-advance yung gospel, verse 1, merong gustong pumigil. But, Saul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord. As if like, kaya niyang pabagsakin ang Christianity. Ano ang ginagawa ni Paul? Hindi pa nga natatapos yung kanyang ginawang pag-asang-ayon sa kamatayan ni Esteban, ay meron pa siyang gustong gawin. He wants to murder yung mga disciples po ng Panginoong Jesus. Walang balak na huminto si Apostol Pablo. At all costs, gusto niyang ipahinto yung Christianity. Kaya continuing in verse 1, tingnan po ninyo, ang ginawa ni Saul went to the high priest and asked him for letters to the synagogues at Damascus. Now, so that if he found any belonging to the way, explain ko mamaya ano yung way, men or women, he might bring them bound to Jerusalem. Yung word pong the way, hindi po tinatawag yung mga early Christians pang mga Christians. Ang tawag sa kanila ay the way. Ibig pong sabihin, they are following the teachings and life of Jesus Christ dahil napatunayan po nila na si Kristo ay Diyos na namatay para sa kanilang mga kasalanan.
At binigyan sila po ng mandate na ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng nations. Earlier on, yung part po ng the way ay mga Hudyo pa lamang. But eventually, as the book of Acts is going to uncover for us, meron na rin mga Gentiles. Pero tingnan niyo po kung gaano ka-decisive at kung gaano ka-rebelde yung puso ni Paul. Kumuha siya ng warrant of arrest sa Sanhedrin para lahat ng kanyang makikitang mga Kristiyano sumusunod kay Kristo ay kanyang ipapakulong. At kung may pagkakataon, patayin. Matindi. Para siyang terminator ng mga disciples ng the way. No? Hindi siya matahimik na sila po'y nagkalat. Kasi nga naman, pag nagkalat sila, anong mangyayari? Dadami yung followers ng the way. Maring mag-create to ng gulo para sa Rome at maring mapulaan sila sa Sanhedrin. Kaya kumuha siya ng warrant of arrest at lahat na makikita niya, dadakpin niya. Bata man yan o matanda. Now, bakit ganun na lamang po yung pagkamuhi ni Saul sa Christianity? We need to understand na para po sa kanya, hindi niya matanggap na may ibang paraan para maligtas ang isang Hudyo. Kasi ang understanding ng isang Pariseo is that, kagaya ni Nicodemus, kailangan mong sundin ang mga utos ni Moises para maging katanggap-tanggap at kamahal-mahal ka sa Diyos. Hindi ka na maliligtas dahil ikaw ay affiliated kay Abraham. Ang tanging kaligtasan na pinopromote ng the way ay ang tanging pagsampalataya sa finished work ng Panginoong Jesus. At para kay Saul, mind-blowing yun. Hindi niya kayang tanggapin yun. Hindi kaya ng pride niya. Hindi kaya ng pusong bato na tanggapin yung new covenant promise ng Diyos. Kaya naman, siya'y nagre-rebelde. Hindi man niya alam, pero kitang-kita po natin kung ano yung gustong sabihin sa atin ni Luke. Pero lahat po ng kanyang pagrebelde ay may hangganan. Lahat ng rebelyon ng mga hinirang ng Diyos ay hindi magtatagal. When the Lord says, now, luluhod po ang ating mga puso sa Kanya. At gayon nga yun nangyari. Look at verse 3. Now, as he went on his way, dala-dala yung warrant of arrest, meron din siyang dala-dalang ilang soldiers with him, Jewish soldiers, he approached Damascus. From Jerusalem to Damascus ay 359 kilometers ang layo. 359 kilometers ang layo. 3 araw na paglalakbay. Pero si Paul, determined. Ang mission niya, patungo ng Damascus, i-terminate ang mga Christians. Tulad ng ginawa niya kay Stephen. At ganun din ang nais niyang mangyari sa mga Christians. See yung rebellion ng puso ni Saul. Para bang wala pong makakapigil sa kanya. But look at verse 3 still. And suddenly, tingnan niyo po ang puso ni Saul ay gusto niyang dakpin ang lahat ng mga Christians. Wala siyang balak na sumunod sa the way, wala siyang balak na mag-surrender, walang makakapigil sa kanya. But look at verse 3. And suddenly, a light from heaven shone around him. Verse 4. And falling to the ground, he heard the voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Sobra yung desire ni Saul na pabagsakin ang Kristyanismo. Ito yung tadhana para pabagsakin din ng Diyos ang kanyang puso. Tinadhana po ng Diyos na pumunta talaga si Saul sa Damascus upang ilayo siya sa iba niya pang mga kasama
Ang Diyos ang nag-initiate, ang Diyos ang gumawa ng paraan para po ma-encounter ni Saul yung alin, yung blazing glory ng Panginoong Yesus. Ano po sabi sa verse 3? Merong matinding ilaw na nakita si Saul na maaaring ikinabulag niya, later on makikita natin. At ito pa, tinumba siya ng Diyos sa kanyang sinasakyan. Hindi natin alam kung chariot or kabayo, basta tumumba siya, falling to the ground. He heard a voice saying to him, Saul, Saul, bakit mo ako inuusig? Na kapatid, yung mismong salita dito ng ating Panginoong Yesus, yung rebuke ng Diyos sa rebellion ng puso ni Saul. Ito din ang salita na magbibigay ng mabigat na burden kay Saul para makita niya yung kanyang matinding kasalanan, hindi lamang sa tao, sa mga tagasunod ng the way, kundi rin sa Diyos. Ano po yung sabi ni Jesus sa verse 4? Saul, Saul, why are you persecuting me? Then tingnan niyo yung response ni Saul sa verse 5. And he said, Who are you, Lord? Who are you, Lord? Now, from rebellion to recognition of God's work. Ikaw ba naman? No? Determinadong pumunta sa Damascus, determinadong pabagsakin ang lahat ng Kristiyano, at merong isang matinding ilaw na nakabulag sa'yo, di ba? Hindi ka na makakita, tumumba ka pa, abay talagang something supernatural ang nangyari sa'yo. And the only way para i-attribute ni Saul ito is to call the Lord. Who are you, Lord? Ibig sabihin, someone greater sa kanya ang maaring gumawa po nito. This is a divine encounter ni Saul sa ating Panginoong Yesus. This is special, supernatural event para sa kanya. Then in verse 5, tingnan po ninyo, nagpakilala ang Panginoong Yesus. And He said, I am Jesus, whom you are persecuting. Now, anong ibig sabihin po ng Panginoong Yesus? Now, boses lang po yung naririnig ni Saul in Hebrew. Boses lamang niya. Now, for the first time, narinig po ni Saul yung tinig ng Panginoong Yesus. Pero tingnan niyo yung connection ng Panginoong Yesus sa kanyang mga disciples. Ang mga tao pong pinahihirapan ni Saul ay ang mismong katawan ni Jesus. Kaya sa tuwing minamaltrato ang mga disciples ng the way, si Jesus po mismong nasasaktan. Kaya sabi niya, I am Jesus whom you are persecuting. Tandaan natin, ang Panginoong Yesus ay resurrected na, ascended to heaven, seated at the right hand of the Father. Pero, ang treatment, ang relationship ni Kristo sa kanyang mga hinirang is that they are His body. Kaya, ganun na lamang po yung simpatsya ng Panginoong Yesus at ngayon, biniverbalize niya kay Saul. Why are you persecuting me? Mga kapatid, yung rebellion ni Saul ay diretso pong assault sa Diyos na tumawag at nagligtas sa kanila. Kaya ganun na lamang din po yung kanyang hinaing. Now, sa totoo lang, pwede naman pong hindi na lang pinatumba si Saul. Tama po ba? Pwede naman at that very moment, pwede na siyang tigukin ng Diyos. Hindi po ba? Ikaw na, ang dami niya ng pinakulong, ang dami niya ng pinersecute, sinang-ayunan niya pa yung pagpatay kay Esteban, ay dapat lang kunin na siya. Hindi lang dapat bulag, hindi lamang pagtumba. Di ba? Now, ganun po yung response natin kapag di natin naunawaan yung grace. Di ba? Pero may plano po ang Diyos sa kanya. Kaya sinabi ng Panginoong Hesus sa verse 6, look at verse 6. But, rise and enter the city,
and you will be told what you are to do. Sa halip na punishment, sa halip na death, ang daladala ng Panginoong Yesus ay hindi warrant of arrest, ang dala niya ay mercy. May plano ang Diyos sa buhay ni Saul. May bagong misyon na ibibigay si Kristo para sa kanya. At bibigyan siya ng instruction as he enters the city of Damascus. And look at verse 7. The men who were traveling with him stood speechless, hearing the voice, but seeing no one. So this is a special encounter lamang po kay Saul. Narinig niya ang tinig ng Panginoong Yesus clearly, the resurrected Christ. Naunawaan din niya na ang kanyang pinapersecute ay hindi lamang basta tao. He's persecuting Christ. See yung ginawa ng Diyos. Hindi lamang probably remorse yung binibigay ng Panginoong Yesus, pero ito na yung repentance na pinagkakaloob sa kanya. And look at verse 8. Saul rose from the ground, and although his eyes were opened, he saw nothing. So ibig sabihin, nabulag po siya. So they led him by the hand and brought him into Damascus. Ano ulit yung sabi sa verse 1? But still breathing threats para ipakulong at i-persecute ang lahat ng Christians. Ngayon, dependent sa kanyang mga kasama. Ngayon, dependent sa instruction na bibigay ng Diyos. Ngayon, meron ng kinaharap si Saul. So they led him by the hand and brought him to Damascus. And look at verse 9. And for 3 days he was without sight and neither ate nor drank. Nakita po ninyo yung effects ng regeneration sa buhay ni Saul sa verses 5 to 9. Pumalag po ba si Saul? Hindi. Ang isang taong determined, strong-willed, ngayon, humbled by God's mercy. Ngayon, sumuko sa kapangyarihan at soberanya ng Diyos. At ikaw ba? Ikaw, tingnan niyo po, nabulag sa tindi ng ilaw na kanyang nakita. For how many days? 3 days. Ating sabi sa verse 9, 3 days he was without sight and neither ate nor drank. Ibig sabihin, that was an opportunity para kay Saul to contemplate from repentance to worship. From repentance to faith. Wala nang pagrebelde. Binigyan siya ng pusong heart of flesh. From rebellion to repentance. Mga kapatid, kailangan nating unawain na ang repentance po ay regalo ng Diyos. This is granted by the sovereign grace of the Lord at ito po yung naranasan ni Saul at ito po yung nagbigay sa kanya ng desire to truly follow Him. Now, biblically speaking, ang repentance po sa Old Testament, ang ibig pong sabihin is to turn. To turn. Ito ginamit 140 times. Ibig ding sabihin, to turn about. 180 degrees. Kung dati ang ating paglakad ay sa kamunduhan at simula nang nakita natin, narinig natin ang pagtawag ng Panginoong Yesus sa kanyang salita at pagkilos ng banal na spirito, ngayon you're going to make 180 degrees turn to the Lord. Yun po yung repentance. Ibig ding sabihin sa New Testament, ito rin ay word na turn, but this time it ibig sabihin changes one mind, heart, and behavior. So, hindi po pwede na isang tao po na nakilala ang Panginoong Yesus na nag-turn 180 degrees, babalik ulit, parang umikot lang. No?
Kailangan po 180 degrees mula sa kanyang kasalanan, mula sa kanyang rebellion, mula sa pagtawag ng mundong ito to the Lord. Sinasabi din nila na ang repentance includes remorse, sorrow, and mourning. At yan po yung nakita natin kay Saul. Mga kapatid, kung ikaw po ay isang Christian sa umagang ito, dapat meron pong evidence of repentance. Mula sa ating pagtalikod at pagrebelde sa Diyos, nang binuksan ng Diyos ang ating puso at binigyan tayo ng bagong puso mula sa banal na Espiritu, nakita po natin ang ating pangangailangan kay Kristo. At tiyak din na nakita natin kung gaano tayo makasalanan. Kung gaano po natin nilapastangan yung words sa Titus 3, kung paano tayo naging hangal in front of a perfect God. Mga kapatid, ang mga tunay na mananampalataya ay may true evidence of repentance and faith. Hindi lamang po ito parang sorry. Sorry na Lord Kasi pakinggan niyo po yung 2 Corinthians chapter 7 verse 10. Sabi ni Paul, dinidescribe niya yung dalawang klaseng grief or repentance. For godly grief produces a repentance that leads to salvation without regret. Whereas worldly grief produces death. Yung nangyari kay Apostol Pablo ay hindi grief that produced death. Ang nangyari sa kanya is godly grief that produced repentance and faith that led him to salvation. Sumunod po si Saul kay Jesus. At ito po yung mark ng true conversion. Now, ang mga nagsasabing sila po'y Christian, subalit nag-i-enjoy pa din sa kanilang kasalanan at buhay na makamundo, mga kapatid, pakinggan niyo po ako, hindi po sila tunay na born again. Hindi po ibig sabihin na kung sila po ay halimbawa, nabaptize sila nung bata sila, o nung kabataan, tapos sila ay halimbawa, nandito sa church naman every Sunday, nakikita nyo nakaupo, pero kung ang buhay po nila ay walang repentance and faith, wala pong desire to follow Jesus, tingnan po ninyo ako, they are not Christians. Ano pong tawag sa kanila? Hangal. That's what the Word of God says. What we need is true conversion with repentance and faith. Now, hindi nyo kailangan ng ganitong experience para masabing genuine yung conversion. Ang dapat na standard po natin ay ganito. Meron na po ba kayong pagkamuhi sa inyong kasalanan? Meron na po bang pag-ibig kay Kristo? Kung yun ay meron sa inyong puso, then you are a Christian. Pero kung wala po yung dalawang yon, kahit nag-church pa kayo dito, perfect attendance each year, you are not a Christian. So, wag po kayong makinig sa inyong mga pusong sinungaling. Just to say that you are a Christian because you come to church every Sunday does not make you one. What can make someone a Christian is by only trusting the Lord and surrendering our lives to Him dahil tayo'y tunay na hangal, foolish, at walang magagawa upang iligtas ang ating sarili kundi lamang ang perfect work ni Kristo sa krus ng Kalbaryo at Kanyang muling pagkabuhay. That's what makes you a Christian. From rebellion to repentance. Mga kapatid, kung na-experience nyo po ito, ibig sabihin, you are a genuine Christian. If not,
Sabihin nyo, from rebellion, pero rebellion pa rin ngayon. You're dead. You're dead. You need a new heart. Why? Because a regenerated person turns to God in genuine repentance and faith. A regenerated person turns to God in genuine repentance and faith. And I hope that's clear. From rebellion to repentance and faith. Hindi pa tapos si Luke. Take a look at verses 10 to 17a. From reluctance to reverence. Ano po ibig sabihin nun? Merong i-introduce si Luke na bagong character. Pangalan niya, Ananias. Sa chapter 5, meron ding pangalang Ananias, pero ito yung nagtaksil sa Diyos. Dahil kumuha ng tithes and offering, sa kaban ng bayan. And from there, struck down, pinatay sila ng Diyos. Ngayon, merong pangalang Ananias, pero hindi po sila ito. Siya po ay isang devout man according to the law, at siya po ay kilala ng mga Hudyo. Siya po ay isa sa mga spiritual leaders ng Damascus Church. No wonder bakit papunta si Saul sa Damascus. Ibig sabihin, nagfo-flourish na po yung Christianity sa bayang ito. At most likely, pakinggan niyo po ako, ang target ni Saul, si Ananias. Bakit? Kapag naman nadakip mo at napatay mo na yung leader, abay mawawalan na ng pag-asa yung mga members. Di ba ganun po? So, yun yung pakay, marahil, ni Saul. And look at verse 10 ulit, 10a. Now, there was a disciple of Damascus named Ananias. The Lord said to him in a vision, Ananias, and he said, Here I am, Lord. And the Lord said to him, verse 11, Rise and go to the street called Straight. And at the house of Judas, look for a man, Tarsus, named Saul. Nung binanggit pa lang siguro itong pangalang Saul, alam na agad ito ni Ananias. For behold, he is praying. Praying, pero natunugan ko na, sabi ng aking mga bubwit, na papunta siya sa Damascus at huhulihin niya kami. Pero ngayon, nananalangin. Verse 12, And he has seen in a vision a man named Ananias come in, tingnan niyo po come in, puntahan mo siya, and lay his hands on him so that he might regain his sight. Okay? Ulitin natin. Ano po ulit ang pagkakakilala kay Saul? Persecutor, murderer of the church. Narinig ni Ananias pangalan ni Saul in a vision sa Panginoon and praying. So ano ang dapat niyang gawin? Sumunod. Pero ano po ang sabi ni Ananias? Take a look at verse 13. Lord, I have heard from many about this man, how much evil he has done to your saints at Jerusalem. See yung reluctance. Verse 14, And here he has authority from the chief priests to bind all who call on your name. May protesta si Ananias. Now, legit po ba ito? Yes! Ikaw ba naman, mabalitaan mo parating na yung Terminator ng mga Kristiyano? Anong gagawin mo? Magtatago ka, di ba? Nag-scatter nga kayo Nabalitaan niya, in-execute niya si Esteban. Ngayon, i-execute naman si Ananias. Pero sa halip na unang response ay sumunod sa Panginoon in a vision, may protesta muna si Ananias. Ano pong tawag dito? Spiritual bias. Spiritual bias and prejudice. See yung reluctance ni Ananias. Kasi in the mind ni Ananias, paano kung tuluyan po akong madakip? Siguro. Paano kung madamay yung ibang mga Christians sa Damascus? Then tingnan niyo yung comfort na binigay ng Panginoong Jesus sa verse 15. But, which means,
Si Luke understands na meron pong conflicting desire kay Ananias. Merong reluctance. Something is not right. Meron siyang temptation to have ungodly judgments. Sabi ng verse 15, "But the Lord said to him, 'Go, for he is a chosen instrument of mine to carry my name before the Gentiles and kings and the children of Israel.'" So see the plan of God kay Saul. "For I will show him how much he must suffer for the sake of my name." Now, pinakinggan po ito ni Ananias by faith. And tingnan niyo po yung response niya sa verse 17. "So, Ananias departed and entered the house, from reluctance to reverence." Now, ano ibig sabihin ng reverence? Reverence means worship. Ano yung words na ginamit ni Luke? Verse 17, departed and entered. Ibig sabihin, sumunod si Ananias sa words ng Panginoong Yesus, that's worship, at ipinakita sa pamagitan ng pag-alis at pagpasok sa bahay kung nasaan si Saul. Reluctance to reverence. Mga kapatid, yan din po ay evidence ng genuine conversion. Hindi po nanatili si Ananias sa kanyang comfort, hindi po siya nanatili sa kanyang desires, kundi sumunod siya sa Diyos. Meron siyang humble submission at obedience. That's reverence. Yan po'y pagsamba. Madalas din po, meron tayong mga spiritual bias at prejudice. Naranasan niyo na po ba ito? Kaya minsan, reluctant tayo na mag-share ng mabuting balita sa ating kamag-anak, sa kaibigan, sa classmate o workmates dahil masamang ugali nila. Ano po? Yung mga kapitbahay niyo na nagtatapon ng basura sa harap ninyo, yan yung mga ayaw niyo masave eh. Di ba? Yung mga boss ninyong ayaw kayong payagang mag-leave, no? Kahit nakabili na kayo ng ticket, no? Yan yung mga talagang parang, "Lord, wag mo nang iligtas yan." Yung mga ganyan, no? Minsan meron tayong mga churchmates, di ba? Minsan, parang darating lang kung kailan na ganito. Tapos minsan, pag nakita mo, buti dumating ka pa. Spiritual bias, judgment. Minsan may ganun po tayo. Para tayong Ananias. Tingnan niyo po ang katabi niyo. Kamukha ba ni Ananias yan? No, parang minsan may ganun puso no. Para bang gusto mo ikaw lang maligtas. Parang minsan gusto mo ang salvation sa iyo lang. Parang gusto mo yung mercy and grace sa iyo lang. Ang punishment sa kanila. Mga kapatid, spiritual bias po 'yun. Prejudice po 'yun. No? At ang isang tunay na converted person, from reluctance, you're going to repent of it and you're going to what? Understand na ito po ay para sa lahat ng mga tinawag ng Diyos, kahit man ang halang ang kanila pong mga bituka. And interestingly, hindi lamang po minsan ganon yung treatment natin outside of the church, pero minsan, pakinggan po ninyo ako, meron ding temptation na maaaring umiral sa loob ng iglesia. Meron tayong mga spiritual biases and prejudice, and minsan, ungodly judgments. May temptation na dahil ganyan ang ugali niyan, wala nang pag-asa yan para magbago. Ay, si ganito, ganyan yan, matagal na, ganyan yan. That's spiritual bias. Reluctance. Fixated po yung ating puso't isipan, natanggapin na lang yung nakasanayan na character at ugali ni kapatid. Mga kapatid, when we do this, we do not trust the supernatural power of the gospel to work. Kailangan nating paniwalaan yung sinasabi ni Pablo sa Titus chapter 2, verses 11 to 12. Ano sabi ni Pablo? "For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age." So, lay down
our spiritual biases and prejudice. Lay down our ungodly judgments sa bawat isa. But trust the power of the gospel to change. Harap ka ulit sa katabi mo. Sabihin mo sa kanya, you can change. Yeah? You can change by the gospel. No? Hindi sa sariling kakayanan. But we can change. Okay? We can change. At tulad ni Ananias, okay, verse 17a, sumunod tayo ayon sa tawag ng Diyos. Let's trust that the Holy Spirit and the gospel is powerful to transform lives. And what happens po sa tuwing naghahari po yung kalooban ng Diyos sa ating mga buhay? Nagkakaroon po tayo ng resolve to follow and obey Him. At nag-result po ito sa renewal ng ating mga puso at renewal din ng mga taong pinaglilingkuran natin. Kaya verses 17b to 22, makikita natin, from resolution to renewal. Yung resolve ni Ananias will turn to renewal. Hindi lang sa kanyang sarili, pero para kay Saul. Now, take a look at verse 17. Dito, iko-commission ng Diyos si Saul. And laying his hands, si Ananias, on Saul, he said, Brother Saul. Ano po yung tawag ni Ananias kay Saul? See the change? See the renewal? Hindi na mamamatay tao, hindi na persecutor of the church, hindi na halangang bituka, but a brother. Ibig din sabihin nito mga kapatid, Luke wants us to understand, si Saul was reconciled to God and now he's reconciled to God's people. Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road by which you came, has sent me so that you may regain your sight and be filled with the Holy Spirit. Si Ananias, wala nang spiritual judgment. Wala na siyang biases. Wala na siyang prejudice. Anong tawag niya kay Saul? Brother. Mga kapatid, that is a wonderful picture. Kasi if we are in Christ, ibig sabihin we are dear brothers and sisters sa Kanya, walang halong kaplastikan, walang pagpapanggap, just pure love in Christ. Bakit? Dahil si Kristo po yung unang nagmahal sa atin at ang basis ng ating pagmamahal ngayon sa ating mga kapatid sa pananampalataya ay hindi dahil tayo'y kamahal-mahal o siya'y kamahal-mahal, pero dahil tayo'y minahal ng Diyos. Pakinggan po ninyo si Ananias sa verse 17, Brother Saul. From resolution to renewal. And see what happens kapag hinahayaan po natin yung ating sarili to be a channel of God's grace and blessing. It brings renewal, it brings reconciliation. Si Ananias was compelled by the gospel to serve Paul. Si Saul was renewed by the gospel and being prepared to serve the Lord. Ano sabi ni Luke? So that you may regain your sight and be filled with the Holy Spirit. In verse 18, and immediately, right at the very moment, something like scales fell from his eyes, and he regained sight. Ano mga kapatid, let's just pause and ponder on that. Ano po ulit ang sabi ko sa inyo kanina? Sa halip na punishment at death ang igawad ng Panginoong Yesus kay Saul, binigyan po siya ng mercy. At sa halip na hayaan siyang mabulag for the rest of his life and suffer, ano po ang kanyang ginawa ng Panginoong Yesus? He regained his sight.
See God's grace. See the wonderful grace of God kay Saul. Then he rose. Nakita niya si Saul. At maaari, si Ananias, maaari nakita niya rin iba pang mga believers ng the way. Just imagine yung picture. Pumunta siya doon para dakipin sila, patayin sila. Ngayon, pagbukas niya ng mga mata, itong mga taong to yung nagwe-welcome sa kanya. Para silang, hindi man nila alam pa yung welcome to the family, pero yun yung kanta nila. Welcome to the family. Di ba? We're glad that you have come. Di ba? So, wala akong ganun kanta. Pero just imagine, pagbukas niya ng mata, itong mga gusto niyang patayin are the ones now receiving Him. See the renewal. See yung reconciliation. At sa halip na galit yung maramdaman nung kasama ni Ananias, joy that God has saved someone. Then he rose, continuing verse 18, then he rose and he was baptized. See yung order? Conversion first, then baptism. Not baptism, then conversion. And taking food, verse 19, he was strengthened. For some days, he was with the disciples at Damascus. Yung taong kinakatakutan nila, ngayon, kasama na nila. Yung taong iniiwasan nila, ngayon, is with them. See yung renewal. See yung joy when God adds someone to the church. See the effects also ng regeneration. A renewed person. Look at verse 20 to 21. From persecuting Christ, now is going to proclaim Christ. From persecuting Christ is now going to proclaim Christ. Look at verse 20. And immediately he proclaimed Jesus in the synagogues, saying he is the Son of God. And all who heard him were amazed and said, is it not this the man who made havoc or trouble in Jerusalem of those who called upon this name? And has he not come here for this purpose, to bring them bound before the chief priest? Sila din namangha. Hindi nila kayang i-explain, but only God can. From persecuting Christ to proclaiming Christ. Hindi lang yun. From despising Christ to defending Christ. Look at verse 22. But Saul increased all the more in strength, and confounded the Jews who live in Damascus by proving. The word prove means defend. Para po yung apologetics, yung word. From despising Christ, now he's defending Christ. Mga kapatid, sa conversion story po ni Saul, sinong bida? Ang Diyos. Ang Diyos ang tumatawag, ang Diyos ang nagliligtas, ang Diyos ang nagko-commission. Ang mga tunay po na nakaranas ng genuine conversion ay magsusumikap na maging kagamit-gamit sa Diyos. Hear me on that, mga kapatid. Ibig sabihin, ang tunay na mananampalataya ay hindi lamang po kontento na nakaupo every Sunday. Ang tunay na mananampalataya will proclaim Christ, will also defend Christ if needed. Ang desire ng kanyang puso, si Saul, ay makilala siya at maipakilala siya. At ang kaluwalhatian ng Diyos, ang purpose na ng kanyang buhay. Mga kapatid, a regenerated person turns to God in genuine repentance, faith. At meron akong dinagdag. And service. I don't know if it's there. Okay lang. Genuine repentance, faith, and service. Kapatid, kung ikaw ay naririto ngayon, ay maaaring na-amaze ka sa story ni Saul, pero wala ka pang relasyon kay Kristo. I pray
that also in a special way, maengkwentro mo rin ang Panginoong Yesus. Maring ikaw nandito, sinasabi mo, teka, baka maganda muna siguro, linisin ko muna yung sarili ko, baguhin ko muna yung sarili ko bago ako lumapit kay Kristo. Si Saul ba, ganun yung ginawa? Hindi. Ang gawain pong yun is that gusto mong pagsumikapan ang iyong kaligtasan. Pero ang isang taong nais talagang lumapit kay Kristo, gaano man kadumi ang iyong nakaraan, gaano man kadilim ang iyong buhay, kung nais mong lumapit ngayon kay Kristo, then you can call on His name. The question is, nakikita mo rin ba yung need mo at this very moment to turn and choose the Lord? Receive the Lord. Nakikita mo ba yung need at this very moment to come to Him? I hope you do. I hope that you will experience genuine repentance, faith, and service. At para sa atin, as we end, let's rejoice in the gift of repentance and faith na pinagkakaloob ng Diyos sa atin. Mga kapatid, hindi lang po ito one time, big time. It's happening even today. God is providing repentance and faith para po sa kanyang mga hinirang, sa kanyang mga tinawag, para tayo'y patuloy na lumakad ayon sa Diyos. Second, repent of any spiritual biases na meron tayo outside of the church or maybe inside our church. And third, be resolved to love, follow, and serve the Lord for God's glory and the good of His church. Mga kapatid, I'm excited to see more conversion stories unpack sa ating kalagitnaan. As the Lord brings people sa ating pong church, for sure, the Lord is going to encounter them or have encountered them in a very different way, special way. So let's rejoice in that. Kaya ang prayer is that, and I believe so, in the coming months, mukhang magkakaroon po tayo ulit ng baptism service and fellowship. I'd like to encourage you, be part of that. Why? Kasi kapag naririnig natin yung stories kung paano niligtas yung isang person from rebellion to repentance, from reluctance to reverence, from resolution to renewal. Wow, we can truly say, hindi to gawa ni pastor, gawa to ng salita ng Diyos, gawa to ng Espiritu ng Diyos, at kailangan ang Panginoong Hesus lamang ang mapapurihan. Hindi to gawa ni numan, it's the work of God. That's why we rejoice. Ilang beses tayong kumanta, Kuya Allen, ng I have decided, parang 10 yata, di ba? 10 beses. Okay? But we thank God for all those things that ginagawa ng Panginoon. And with that, let's not stop expecting that the Lord will save. Let's not stop. And please, tingin din po kayo sa akin, huwag din po tayong maging hindrance for others to know Christ. Huwag po tayong maging balakid para ang ibang tao'y makakilala sa Panginoong Yesus. Be an Ananias. Be ready to call. Be ready to respond sa Kanya. Let's pray. Panginoon, marami pong salamat sa iyo sa Acts chapter 9. Salamat po dahil para po sa mga tunay mong tinawag, sila Panginoon ay tumalikod at nanampalataya kay Kristo. Tumalikod sa kanilang kasalanan, tumalikod sa kamunduhan, at nananampalataya lamang sa iyo. Kaya tulungan mo din po kami bilang mga mananampalataya, tulungan mo kami not to stop expecting that you will save, because you will. Tulungan mo ma-excite ang aming mga puso. And Lord, as you bring people sa aming pong iglesia
Tulungan mo rin po na hindi kami maging balakid. Hindi po maging hindrance ang aming pong character, ang aming pong buhay upang sila po'y makakilala kay Kristo. Tulungan mo kami na maging instrumento, maging gabay upang ituro sila sa makapangyarihang ebanghelyo ng aming Panginoong Yesus. And Lord, salamat po. Dahil as you allow us, Lord, to build healthy churches, a healthy church, alam din po namin na ninanais mo na ang bawat isa po sa amin ay tunay po na mananampalataya. Kaya Panginoon, do the sifting, do what is necessary so that we can reflect and display the glory of God. Sa pangalan ni Jesus, Amen.